Los Angeles Lakers nagdesisyon na sa sentros at Jonas Valanciunas sa Warriors trending sa social media. At Warriors panalo, viral ang pass ni Curry kay Wiggins. Sa kasagsagan ng 2024-25 NBA season, aktibo ang mga team sa pag-iisip sa kanilang mga option para sa trade bago ang deadline. Ang pinakabagong balita mula sa Los Angeles ay nagpapahiwatig na magiging aktibo ang Lakers sa trade market ngayong taon at isa sila sa 3 koponan na interesado kay Robert Williams III, isang batang big man. Ang Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans at Sacramento Kings ay nagpahayag ng interes sa Portland Trail Blazers big man mula pa noong off-season, ayon sa isinulat ng NBA insider na si Brett Siegel. Si Robert Williams, 27 taong gulang, ay ang ika-27th overall pick last 2018 NBA draft. Sinimulan niya ang kanyang karera kasama ang Boston Celtics, kung saan ipinakita niya ang potensyal na maging isang star player at ang kanyang elite defensive skills. Napabilang siya sa all-defensive team noong 2021-22 season. Siya ay isang malaking bagay sa isang contender team tulad ng Lakers dahil siya ay isang quality big man na may average na 10 points, 9.6 rebounds at 2.2 blocks per game on 73.6% shooting. Matapos tulungan ng Celtics na umabot sa NBA Finals noong 2022, na-trade si Robert Williams sa Trail Blazers kapalit ni Jrue Holiday. At mula noon, nagpatuloy ang kanyang kwento. Hindi linggid sa kaalaman na naghahanap si GM Rob Pelinka ng mga reinforcement sa ilalim, lalo't isa lang ang backup big man ni Anthony Davis sa ngayon. Sa pagdagdag ng isa pang center, maaaring maglaro si Davis sa kanyang gustong posisyon, power forward, at magaan ang magiging pasanin niya sa parehong opensa at depensa. Bilang isa sa pinakamahinang rebounding team sa liga, malaking tulong ang isang batang atletiko na rim runner tulad ni Williams para sa rebounding at sa pag-iwas sa second chance points ng kalaban. Kung maisusuot ni Robert Williams ang jersey ng Lakers, mas lalakas ang tsansa nilang makipagkompetensya dahil sa dagdag na depth sa front court at bilang insurance kung sakaling ma-injure muli si Anthony Davis. Sa kasalukuyan, malaking problema para sa Lakers kung mawawala si Davis. Ngunit sa tulong ni LeBron James at isang big man tulad ni Williams, maaaring manatili sila sa kompetisyon. Naniniwala silang malapit na sila sa titulo at isang tamang hakbang na lamang ang maaaring magdulot ng tagumpay o pagkabigo. Si Robert Williams ang nagbibigay sa lahat ng pangangailangan ng Lakers at kung handang magbayad si Rob Pelinka ng karampatang presyo, maaaring magbago ang balanse ng Western Conference hierarchy. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Speaking of upgrade, pumasok ang Golden State Warriors sa season na ito na humaharap sa maraming kritisismo dahil sa kanilang pagkabigong makakuha ng isang established co-star para kay Steph Curry noong off-season. Sa kabila nito, ikinagulat ng marami ang kanilang magandang simula ngayong season kung saan pumapasok sila sa laro nitong Sabado na may pinakamagandang record sa Western Conference. Kahit na mainit ang kanilang simula, marami ang umaasa na magiging buyers ang Warriors sa trade deadline sa halip na magpatuloy sa paggamit ng 12-man rotation. Sa buong season at playoffs, maaaring subukan ng Golden State na pag-ibayuhin ang kanilang lineup sa pamamagitan ng pagkuha ng isang mataas na kalibre na player para sa kanilang front-end rotation. Ngayon ay nasa punto na ng season kung kailan nagsisimulang umikot ang mga trade rumors tungkol sa ilang manlalaro at isang kamakailang ulat ang umagaw ng atensyon ng mga tagahanga ng Warriors. Ayon kay NBA insider Jake Fisher sa isang Bleacher Report app stream, ang sentro ng Washington Wizards na si Jonas Valanciunas ay siguradong available para sa trade. Napuno ang mga komento at reaksyon sa post na ito ng mga tagahanga ng Warriors na interesado sa posibilidad ng pagkuha kay Valanciunas sa pamamagitan ng trade. Ang Golden State ay maaaring makinabang sa pagkakaroon ng isang sentro tulad ni Valanciunas. Ngunit magiging kawili-wili kung kailangan nilang talunin ang mga offer ng ibang koponan tulad ng Los Angeles Lakers para makuha ang kanyang serbisyo. Samantalang pag-usapan naman natin ang laban sa Golden State at ng New Orleans. Sa unang panimula ng laro, unang nagpakitang gilas ang home team na gumawa ng 6-0 run
hanggang sa nakahanap ng paraan si Andrew Wiggins para sa isang 2 puntos. Stephen Curry nagset ng play, gumawa ng malayong pass patungo kay Draymond. Pasok ang 3 na ito. Sumunod naman si Andrew Wiggins, parang nag-warm up lang sa 3. Basket, ngunit Daniel Theis nakalibre sa labas ng arc dahil sa magandang pass. Pasok ang tirang ito. Pero tulad sa nakikita ng Warriors, ramdam na nila ang presensya ni Wiggins. 3 ulit ang ginawa. Agad namang bumawi si Trey Murphy ng 3 sa corner mula kay Ingram at naging leading ang Pelicans sa score na 16-19. Nang makagawa ulit sila ng 3 mula ulit sa pass ni Brandon Ingram, sinamahan pa ng hard drive ni Murphy sa paint, 5-point game. Andrew Wiggins mainit pa rin, isang 3 ang binitawan, ganado si Wiggins mga kaibigan. At ngayon naman siya naman ang gumagawa ng play, magandang pass sa ilalim patungo kay Jackson Davis. Austin nagkaroon ng pagkakataon sa baseline, umatake sa paint at tinapos ito sa isang dunk. Ngunit matindi ang bawi sa kabila dahil ang former Pelicans na si Buddy Hield ay gumawa ng 3. Pasok! Brandon Ingram nagtrabaho na sa scoring, pasok ang jumper over Buddy Hield. Warriors nakakuha ng steal, tuloy-tuloy si Hield ngunit na-block nito, buti na lang nilinis ni Payton. Sinundan naman ito ng chemistry ng team na nagtapos sa magandang pass sa ilalim para kay Podziemski. 4 points straight for Brandon. Nang makagawa ulit ng magandang play sa gilid para sa isang jumper. Sa ikalawang quarter, Buddy Hield tumira ng 3. Mintis, ngunit nilinis ito ni Slow-mo. Trey Murphy ginagawa ang lahat, inatake ang depensa ng Warriors, magandang gikot. Basket, leading ng 5 ang New Orleans nang magawa ni Murphy ang isang 3. Naging isa dahil sa sagot ni Green mula sa pass ni Curry. Andrew Wiggins naghahanap ng daan. Mintis ang hook shot, ngunit tagumpay ang tip-in. At sa wakas, Curry nagparamdam na sa laro. 3 ang nagawa mula sa pass ni Wiggins. Halos 1 minuto na lang ang natitira sa ikalawang quarter. Curry bumitaw ulit ng 3. Pasok mula sa pass ni Draymond. Ngunit bumawi agad si Brandon Boston sa walang kahirap-hirap na jumper. Sa kabila naman, naisahan ni Podziemski si Ingram sa ilalim dahil may kasama pa itong foul. Payton nakakuha ng steal. Mintis ang dunk attempt. Buti na lang andun si Brandin. Ngunit ang huling puntos ay tip-in patungo sa Pelicans. 62-61 in the first half. Sa ikatlong quarter, Wiggins pa rin ang agresibo. Inatake ang depensa ng Pelicans. Pasok, 21 points for Wiggins. Stephen Curry sumayaw sa depensa ng Pelicans, nakakita ng butas. Nahanap si Jackson Davis para sa isang dunk. Wala ng 6.5 minuto. Sumugod ulit si Ingram sa baseline. Pasok ang midrange. Ngunit masakit ang bawi sa kabila dahil 3 ang ginawa ni Curry, isang pump fake. Basket, sinundan pa ito ng napakagandang reverse layup mula kay Moses Moody. 4.5 minuto sa third. Brandon Ingram hindi sumusuko. Bumitaw ng 3. Pasok yun mula kay Brandon Boston. Sa final quarter, Buddy Hield pumakitang gilas, umatake sa paint. Hard drive ang ginawa. Basket, Brandon Ingram mainit pa rin. 3 ang binitawan, pasok. Ngunit isang baseball pass ang ginawa ni Kuminga kay Podziemski na siya namang tinapos ni Buddy Hield sa isang 3. Sigawan ng crowd arena. Stephen Curry ibinalik na sa laro. Chemistry agad ang naramdaman, si Wiggins at Jackson Davis ang involved para sa isang dunk. Warriors nagmamadali, isang magandang pass ni Dre patungo kay Jackson Davis para sa isang easy layup. At Andrew Wiggins, malaking bagay talaga sa larong ito, naghahanap ng pagkakataon, maganda ang ikot. Pasok, may kasama pang foul. Pelicans dumikit nang makuha ni Boston ang isang 3 sa corner. 3-point game. Ngunit veterans connection naman ang ipinamalas ng Warriors na kung saan nabasa ni Draymond ang galaw ni Curry. Magandang pass patungo sa ilalim. Halos 1 minuto na ang natitira sa fourth quarter. Buhay pa ang Pelicans nang maipasok nila ang mahalagang 3 at naging 3-point game. Nang magawa nila ang isa pa sa corner mula kay Robinson. Ngunit sa huli panalo pa rin ang Warriors. Muntik pang madisgrasya ang Warriors dahil sa pagkakataon na ito. Ngunit sa laro na ito ang naging usap-usapan sa social media. The Warriors 23. Tempo good. And if you leak out, Steph will... Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.